isang pagdiriwang sa mga araw na inaringe ni Propeta Daniel, maging sa kay Propeta Isaias na ang itinuturo sa ating panahon ang kaganapan ay mahayag sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na yung pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay unang araw ng isang linggo. At basahin muna natin yung Matthew chapter 12, verse 40 bilang paglilinaw doon sa panahon kanya pagkabuhay. Sapagkat kung paano si Jonas ay napasatiyan ng isang balina na 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapasa ilalim ng lupa ang 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. So, sa pag-aaral, yung 3 araw at 3 gabi, ang dinidiin po ng scripture, walang iba ang anak ni Virgin Mary, conceived by the Holy Spirit. So, ang 3 days and 3 nights, completely sa loob ng 72 hours, walang iba ang tinutukoy na nabuhay na muli, kundi ang ating tagapagligtas o ng iba, si Jesus Christ. Kaya meron pong mga paglilinaw tungkol sa Christ Sabbath at higit sa lahat yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo, na ito ang tinutukoy ng Hebrew chapter 10 verse 25. Ito po ang kanyang sinabi tungkol po doon sa gathering. Okay, pakibasa mo na yung chapter 10 verse 25 ng Hebrew. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na ang nalalapit na ang araw. Tingnan natin sa English Bible. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So may malinaw na pagtutukoy sa kalahatan, no? If we talk 7 billion people, ang tinutukoy po dyan ay panawagan na huwag kaligtaan ang pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Pag sinabing ugali ng iba, may pag-uugali na dapat sundin natin sa ating panahon, yung pagtitipon, kung kailan po ang pagtitipon. So, walang ibang gathering na dinidiin sa Biblia ang pagtitipon. Dalawang bagay pinag-uusapan sa Biblia, yung Sabat ng Hudyo at yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo. Yung Sabat ng Hudyo, ang katuparan sa Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath, which is our Lord Jesus Christ. After 3 days and 3 nights, ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Na ang katuparan sa first day of the week, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo, na ang kasalukuyan nating naintindihan sa panahon natin, na siyang kinagisnan natin na ang Sabat ay Sabado, na ang first day of the week ay Linggo. So ilan sa mga pagsishare natin sa umagang ito sa kahalagahan na first day of the week, na ito ay hindi pwedeng baguhin. Bagamat mayroong pagbabago na nangyayari sa ating panahon, ngunit dinidiin ng Biblia na hindi pwedeng baguhin. Like, anong plano ng Diyos kay Kristo at plano ni Kristo mula sa Ama para sa mga apostol, siya din yung plano ng Diyos para sa ating panahon. If there is any changes sa time natin,
magkakaroon lang siya ng changes pero hindi talaga pwedeng baguhin as a lifetime na kailangan gawin at magawa ng tao. So ito po ang isa sa mga encouragement ng Diyos sa lahat ng tao that if you are a Christian, manatili ka sa pagiging Kristiyano at kailangan natin gawin ang pag-aaral, pagsusuri sa Biblia at ituro, lalo na sa mga tagapagturo sa panahon natin ngayon, kung ano ba yung mga binago na hindi pala dapat baguhin. Ano pala yung mga aral na itinuturo ng Diyos hanggang kay Apostol Pablo na ano ang tinuturo ni Paul sa kanyang panahon, like Tito and Timothy, na hindi pwedeng baguhin nila ang aral na itinuturo din na pagsikapan na huwag dumating sa punto na sabi ng Biblia na mismo ang Diyos nagpinatigas na sa puso ng tao. So ang hirap na po kumbinsihin, turuan yung mga tao na pinatigas na talaga ang puso. Ngunit doon sa mga hindi pa nakaintindi sa aral ng Panginoon, actually willing silang makinig, willing silang magsuri. Ngunit doon sa mga pinatigas na talaga, siguro wala nang gamot talaga doon ang pwedeng i-apply ng isang tao. Liban na lang kung buksan ulit ng Diyos sapagkat binanggit ng Biblia, siya lang may kapangyarihan ang magsara, siya lang may kapangyarihan ang magbukas. So depende na po sa Diyos yan. Hindi na po ating tungkulin na pilitin natin ang Diyos. Ngunit ang tungkulin natin ay ihayag ayon sa utos ng Diyos. At doon sa mga taong tumanggap ng kaloob mula sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng Romans chapter 11 verse 29, na ang kaloob ay hindi nagbabago. So ating isishare ngayon sa ikling oras ang pag-aaral po tungkol sa salitang aral mula sa Panginoon. Okay. Sa binanggit po ng Proverbs chapter 4 verse 2. Pibasahin natin sa Tagalog. Ito po. Porto. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong pabayaan ang aking kautusan. So, doon sa kautusan, na may mga palatuntunan na walang makatanggap ng lubusang kaligtasan sa ilalim ng kautusan kasi lahat po nagkasala. But under the ordinances of God, through Jesus Christ, there is no condemnation in Christ. So pinapabalik pa rin ng Diyos ang tao na yung pagtitipon, binanggit niya na sa Hebrews chapter 10 verse 25, doon marinig yung mga good message of God. So sa Proverbs, sa English Bible, pakibalik po doon sa Proverbs chapter 4. For I give you a good doctrine. Okay, stop. For I give you a good doctrine. Okay? Ang Diyos nagbibigay ng good doctrine. So hindi bad doctrine, kundi good doctrine. Kaya ibig sabihin, ang first day of the week sa pagkabuhay ng Panginoon, ang aral po na ibibigay ng Diyos ay good doctrine. Subalit, may binanggit din sa Scripture against the good doctrine before Christ under Isaiah chapter 32 verse 6. Okay, basahin natin ang Isaiah chapter 32 verse 6. Tagalog. Sapagkat ang taong mangmang ay magsasalita ng kasamaan at ang kanyang puso ay gagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ang tao kailangan talagang turuan, i-educate para hindi siya maging mangmang. Now, in Christ, in our time, as a Christ believers, our duty as a servants of the Lord, pastors and bishops, priest, or any servants of the Lord today, as a Christ believers, kailangan ituturo niya walang iba ang good doctrine.
So if we talk good doctrine, your doctrine and my doctrine in favor of good doctrine which is coming from God. So lahat ng ituturo, birth of Jesus Christ, first day of the week, seventh day of the week, lahat yan ay part ng good doctrine against the false doctrine. Ngayon, pinaliwanag ng Biblia, pagdating sa time ni Apostol Mateo sa New Testament time, binanggit po ng chapter 6 and verse 12 sa aklat po ng Mateo. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na magpatawad sa mga may utang sa amin. Ibig sabihin, ang false doctrine ay hindi nagpapatawad. Yan ang false doctrine. Pag hindi nagpatawad ng isang tao, at the same time, tumanggap ng kanyang pagkakamali, ibig sabihin yan ang false doctrine. But they are still serving in God. Pero ang tawag nun, false doctrine. So ang tanong, anong magiging future sa false doctrine? Okay, chapter 13, kung di ako nagkakamali, verse 3 ng Proverbs. 3:13 po. Amen. Mapalad ang tao na makakasumpong ng karunungan. Okay, Ezekiel chapter 13, verse 3. Yan, dugtongin doon. 13:3 po. Ezekiel. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa aba ng mga hangal ng mga propita na nagsisunod sa kanilang sariling diwa at walang nakitang anuman. Ang English Bible, medyo madaling intindihin, no? Ang Tagalog, medyo malalim. Sa English Bible, chapter 13, verse 3. Thus sent the Lord God, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. Ibig sabihin, ang pagsunod sa false doctrine, okay, ang magiging ending at magiging dulo, even in any people today or religious today, ang dulo niyan is nothing. So, ang gusto ng lahat ng tao ay magkaroon ng matagumpay. Ministry, mission, vision, any individual today. Lahat ng tao nangarap masinso, magandang buhay, maayos ang buhay. At kalimitan, in favor of God, dadaan ka muna sa sacrifice, dadaan ka muna sa trials, like Jesus Christ na pinaka-special na pattern talaga sa mga Christ believers bago ang dulo ng victorious niya sa buhay sa ibabaw ng daigdig nito. But to those false prophet na binanggit na scripture kanina, ang binanggit po na pagsunod sa false doctrine in the whole life that we have in this world, ang ending niyan is nothing. Ibig sabihin ko, sa madaling pagtuturo, if you got 1 billion, if you got 20 billion, if you got any trillion today, na kapag sinundan niya ang false doctrine, maling paglilingkod sa Diyos, ibig sabihin ang dulo niya, it is nothing. Wala din ang magiging dulo. Sapagkat doon sa dulo, kapag pinag-uusapan ang dulo sa buhay, dalawa lang pinag-uusapan, eternal life and eternal death. At itong eternal life and eternal death, hindi ito maranasan after your death na ilalagay ang isang tao sa 6 feet below. Kaya tingnan mo kapag ang tao naniwala doon sa false doctrine that you will receive after your death. Kalimitan sa mga nangamatay po, ang pamilya, sa buhay, kaibigan, nag-iiyakan. Bakit po? Sapagkat nalulungkot sila sa isang mahal sa buhay na nahiwalay sa kanila.
Subalit hindi nila alam ang direction nito after death. Sapagkat ang tinuturo sa atin ay false doctrine. Ano ba yung tinuturo ng false doctrine? Pag namatay ang isang tao, saka lang siya tatanggap ng buhay na walang hanggan. Wrong. Na ang itinuturo ng Biblia sa shortcut na pagtuturo na kapag ang isang tao ay nakinig sa good doctrine, pag pumikit ang kanyang mata, ang tawag yan hindi patay kundi tulog. Sapagkat walang sinabi ang Diyos noong siya nag-create na ang tao ay tawaging mamatay, liban lang sa time ni David at ni Abraham. Ngunit ang sabi niya, mula ka sa alikabok, babalik ka sa alikabok. Ang kamatayan dito na pinag-uusapan sa ating panahon sapagkat even Abraham sa kanyang time at David, nagkasala din sila laban sa Diyos. Kaya dito ngayon nahihirapan ang tao kung paano masunod ang good doctrines of God against the false doctrine. Now, binanggit ni Propeta Ezekiel, yung talatang yon na ang magiging dulo na mangyayari sa buhay ng isang tao kapag nakinig siya sa turo ng false prophet, ang maging dulo niya, it is nothing. So, pag sinabing nothing, yung word na nating pag hinalungkat pa natin yan, wala kang masabing o mapapala na halimbawa legacy, glorification. Although sikat ka sa daigdig na ito, pag namatay ang isang tao, dudumugin ng tao, after 1 year and 2 years, hindi na pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan yung next generation na naman. Kung mapapansin natin, every end of the year, may mga nangyayari. Bawat pangyayari, ang isip ng tao nakapokus na naman doon. Natatakpan na naman yung nagdaang bagay. So, may mga bagay na nangyayari na kalimitan. If we talk nothing, ibig sabihin, hindi mahalaga sa tao yung walang mapapala ang isang tao. Ang tinitingnan mahalaga sa isang tao, yung meron siyang mapapala. Which is, yung dulo ng ating buhay ay inaasahan natin na magkaroon tayo na buhay na ayon sa pinangako ng Diyos, na isang buhay na kasiyasya, payapa, kalusugan, kalakasan. Habang nabubuhay ito sa daigdig na ito, our duty is to live what is good doctrine comes from God. So, ang dinidin natin dito ay ang paglilinaw sa declaration ng good and bad doctrine. Okay, babalikan muna natin yung good doctrine. Dito sa good doctrine ay isa sa mga itinuturo sa ating panahon against the false doctrine sa paliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang mga katimbang like Timothy. Okay? Sa Timothy chapter 4 verse 6, 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Yung trabaho ko ng paalaala sa mga kapatiran sa pananampalataya ay hindi po bangkardiwang trabaho yan. Ngayon, kung bibigyan ka lang ng duty sa isang isla, doon ka lang sa isang isla. Kung ilan ang population na naroon, like sitio, barangay, lungsod, city, and then missions, like sa time natin, mayroon 5. May mga churches ngayon na hanggang sitio lang. May mga churches ngayon hanggang baryo lang. Doon na sila mag-ikot. Now, our duty is local, international, based on our license, no? Under 50 years, provisions, under the provisions of these nations. So, ang duty natin is local, international.
Ngayon, kung ganun kalawak ang duty ng mga nagtuturo under the good doctrines of God, magkano ang sweldo niya? Ngayon, pag tumingin ka ng sweldo, tingnan mo muna si Christ kasi sabi ng Biblia, look at unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, we are Christ believers. My faith and your faith under the promise of God. Si Kristo ba ay nanghingi ng bayan doon sa pag-crucify sa Kanya based on their ministry to save and to redeem? Hindi. Worldwide, ang mission ni Christ to save and to redeem. Sa time natin, business scripture, binasa kanina at sulat ni Apostol Pablo kay Timothy sa English Bible. If do put the breathing in remembrance of these things, those shall be a good ministry of Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag hindi na ituro ang perfect first day of the week, ang tawag niyan, hindi siya good minister sa Panginoong Jesucristo. Kundi ang tawag sa kanya, he is or she is a false minister. Uy, nakakatakot ito. Sapagkat ang good doctrine in favor of God, which is the doctrine comes from the supreme God, ipinakita po sa time natin ngayon na malaki ang problema na kinaharap ng buong daigdig, especially the Christians. Tingnan muna natin yung talata doon sa sulat ni Apostol Pablo. Okay? Actually, parang isang verse lang ito ang binigay sa Biblia. Sa New Testament. Nakatakataka mga kapatid, isang verse lang itong binigay. Tingnan natin sa New Testament. Yung mga na kay Kristo, yung mga naglilingkod kay Kristo, yung mga Christ believers, okay, yung mga baptized in the name of Jesus Christ, yung mga nag-serve na ng maraming panahon as a Christian believers. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Chapter 15 verse 19. Yung ano po yun? Kung sa buhay lamang First na ito ay nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. In other words, kapag nag-celebrate tayo ng isang celebration na unbiblical, 90. itong buhay na ito, kapag ito ang inasahan ng tao, na inisip ng tao pagpapalain siya, i-bless siya kapag siya ay bumili ng maraming pagkain, nagpaputok siya, nagpalagay siya ng ilaw, naglagay siya ng Christmas tree, pinagpatuloy yung tradition na iniisip niya ito sa Diyos, which is, ito po ay declaration ng sanlibutan comes from the false